Good morning guys. Magbibigay ako ng senaryo na kung saan nagkaroon ng double whistle or sa layman terms tinatawag nilang cross call si center referee at saka si LED. Sa center referee yung crew chief. Yan, center referee yung crew chief. Okay, so nagkaroon ng infraction coverage area, majority coverage area ng center referee. Kasi wala naman doon siya dual coverage. Pero malapit kasi sa midcourt line eh. Ganun siya. So ganun yung scenario. Pero nung nag-double whistle or cross call yung dalawa, sorry for my word para maintindihan ng iba. Si trail referee nag-signal. Ganun siya, nag-communicate. Foul. Si trail referee. Si center referee naman na crew chief, nag-whistle lang at hindi siya nag-signal. Kasi nakita ni center referee na nag-signal na yung trail. So dahil parehas nag-whistle yung dalawa, nagkaroon ng double whistle yung dalawa, natigil. So dahil crucial lang game, semifinal yan eh. Semifinal intertown. Crucial lang game. Hindi natin may pagkakaila na ang referee dyan maingat. Kaya pagka ikaw na lang. May ganun eh. Ikaw na lang mag-report. Kasi talagang bawat pagpito mo dyan, maingat ka. Kasi ang magkabilang kumpunan, ayaw nila nang tinatawagan sila ng foul, kung anong-anong infraction. So, playing safe, ika nga. So, ganon. So, tulad ng sinabi ko, ang ginawa ni crew chief, dahil hindi naman siya nag-signal, pero nag-whistle siya. Ang ginawa ni crew chief, nag-huddle. Pag-huddle nilang dalawa, nag-usap sila, parehas naman sila ng hatol na foul. Yung opensa, meaning, offensive foul. Dahil nga, sabi ko sa inyo, ang nag-signal na nakita, yung trail. Pero ang crew chief si center referee. Si center referee, napagdesisyonan niya sa pag-uusap nilang dalawa. Si center referee ang nag-report. Although hindi naman nag-signal si center referee. Although siya yung crew chief. Dahil naisip ni center referee, ni crew chief, na tulungan ang bawat magtulungan ang magkapunan. At nakipag-usap na rin yung trail referee na indirectly nararamdaman mo na ayaw niya i-report. Siya naman yung nag-signal. Ayaw niya mag-report. Yung center referee na lang, si crew chief na lang daw mag-report. So dahil sabi nga natin magtulungan sa isa't isa. So hindi iniisip ni center referee na kahit sa kanya magiging baling o siya ang sisisihin sa hatol na iyo. Si center referee pa rin yung nagdesisyon. I should say, nag-report kasi nag-huddle naman sila. Pinagkasunduan nila. Si center referee pa rin yung nag-report. Kahit wala naman siyang signal na ganyan. Kasi nga, nakita niya yung kasama niyang trail, ayaw mag-report. Nakikiusap na si center o crew chief na lang mag-report. So, napagtanto ni crew chief, ni center referee, tinutulungan mo ang kasama mo. Pero, dalawa lang ang inisip doon. Saan kaya ang mas maganda mga ka-arbitero, pullers, and coaches? Perspective nyo ang kailangan ko. Ayahan din natin minsan ba na ang kasama natin tumayo at labanan ang kanyang takot? Or, lagi na lang ba dadamayan mo kahit ikaw na ang mapapahamak? Yun, kay center referee na yun kay crew chief. Kaya, ang bottom line dyan, saan kayo dun sa dalawa? Lagi na lang ba dadamayan ni center referee o crew chief yung mga kasamahan niya? Na kahit wala naman signal si center referee pero siya nag-report? O dapat tulungan natin yung kasama nating referee na lumakas ang loob. At yun yung learning dyan mga kasama ka-arbitero.
So, ito, ang isa pa na learning dito is tayo mga arbitero, kapag pinasok natin ang pagre-referee, dapat buwan loob natin. Yung mamaya mo na lang problemahin yan. Game management, common sense, nandun pa rin tayo sa fairly and safely ng katawan natin bilang isang referee. Na hindi tayo mapapahamak, pero yung authority natin, dapat hindi yun nako-compromise. Kaya, kung ikaw ay isang referee, buuan loob mo at huwag mo iaasa sa kasamaan mo ang bawat desisyon sa loob. Dahil 3 kayong referee dyan. Huwag playing safe. Tandaan nyo yan. Huwag playing safe. Mas maganda yung talagang nakikipagsabayan. Kaya shout out kay Rep Lakay, si Rep Lakay, then kay Rep Lakay, Sir J Lakay, and then kay Sir Jonathan Kanda, kay President Danilo, at saka mga kasama natin dyan sa Pampanga. At nakalimutan ko yung pangalan nitong nagpapa-shoutout sa akin. Yung pangalan baka magkamali. So susunod na lang sigaw ko rin yung pangalan kasi naka-screenshot. Anyway, yung video na yan i-upload ko after this na ma-upload ko to. Thank you.